This is Mark Tyler again. Topic po namin ngayon, tatanungin ko po ulit ang isang pinakamatalinong tao na nakasama ko ngayon. Susulitin ko na ho kasi ngayon lang po siya nakasama. Siya po muli si Dave. Dave. Si Dave. Siya. Ngayon, ang gusto ko pong tanungin sa kanya is bakit ba na-invento yung mall? Paano ba na-invento? Kanino ba nagsimula? Kasi syempre marami tayong sinasabi na mga tao, isang tao lang ang nag-isip nito para mabuo, no? Pero gusto ko malaman dahil siya talaga yung original na nakakaalam at may hawak ng mga malalaking katibayan kung bakit nabuo to. Bakit nga ba? Dahil sa palamig. Ay, teka. Teka, mali tayo. Masyadong maingay. Lalayo ho kami. Wait lang. Kasi masyado hong maingay doon. Masyado maingay, hindi kami masyado marinig. Masyado kayong makinig. Ngayon, ganito ho. Paano po ba nagsimula ang mall? Ang mall? Dahil sa palamig. Palamig. Palamigan ng mga tao. Palamigan ng mga tao. Kala ko yung iniinom na palamig. So, bakit to naisip na palamigan? Bakit? Di ba dati malamig naman ang panahon? At saka naisip ng mga tao, nakita nila noon yung marmol. Marmol. And then? Yun ang ginawa nila. Pinalaki nila para naging mall. Maging mall. Yun ang ginamit nila. Kami yung mga marmol. Yan, marmol. Oo nga, no, mga marmol nga yan. Marmol nga yan. Ngayon, Binaboy, yan. Pero, Dati kasi small. Small. Tinanggal yung S, kaya mall. mall. Dati marami pala malls, ganon. Kaya nagawa ang mega mall. Kaya nagawa ang mega mall dahil sa mall. Mall. Kaya galing ko sa mga mall kasi, okay, napakatalino niyo ang tao, no? May gusto rin po akong malaman kung bakit ang daming tindahan dito. Pwede naman tanggalin, di ba? Dahil palamigan lang naman. Bakit ba kailangan lagyan para mga ginawa pa tong pamilihan kung palamigan lang naman pala? Kasi dati si Dera yan. Tinta dyan mo. Sinela, sako, tuyo. Oh. Siyempre, mall to kulong. Babaho kung may tuyo, di ba? Kaya pinalitan, tsaka mas pinaganda. Kasi dati yung mga gumagawa nitong mall. Igurot mo ay naman. engineer. Talaga. Natuto magkadamit, natuto sa ibang bansa, natuto sa kalokohan. Kaya yung kalokohan, umanda. Pagkakamali, naging tama. Ay, ibig sabihin, yung mga mali pala talaga nangyayari sa mundo natin is tama pala yun. Pero hindi naman mga gusaling kumuho. Lumindol, di ba mali yun? Nasira nag-iba. Mali yun, mali yung paggawa nila. Gumawa dapat sila doon sa lugar na hindi lumilindol. Saan po ba yun? Sa bundok. Eh, lumilindol din po yata sa bundok eh. Hindi, kasi ang bundok ay maraming nakakapit ng mga puno. Kaya hindi magigiba. So dapat pala, pag magtatayo ng building, dapat pala sa mga bundok. Oo. Itali nila sa puno yung mall, mga building, para hindi magiba. Ay, yung pala talaga ang tama. So ibig sabihin, mali po pala na itayo dito ang isang mall. Mali sila lahat. Engineer, mali lahat yan. So dapat pala, sa inyo pala dapat muna kinukonsulta bago sa lahat. Oo. Bago ka ba magpagamot, siyempre sa doktor ka muna lalapit. Hindi po ba sa dentista? Hindi. Hindi yan tulad na isang pagkain na pag nakita mo kain ka rin ng kain, yung pala bawal sa'yo. Yung pala kinakain mo. Oo nga, no? Tama. Kain pa lang. Diba? Oo, tama. Alam mo kasi mga kaibigan, no? May mga tao kasi talaga na hindi natin akalain at sukat akalain, yung utak nila mas malalim pa kaysa sa atin. At itong taong to kasi nakakasama ko ngayon, dahil ngayon ko lang siya nakasama at nalaman na isa pala to sa mga rare na tao kung mag-isip ay talagang malalim. Sobrang lalim, deep. Ganyan mo, deep. Yan, deep. Ganyan kalalim. Ngayon, isa... Malalim pa dyan. Ay, malalim pa dyan. Sir, sorry po. Wala pang nakahukay. Wala pa daw pong nakahukay yan. Ngayon, sir, ngayon po, ano po ba ngayon ang ginagawa niyo sa buhay? Ang ginagawa ko sa buhay ay pag nakita kita, manununtok na lang ako bigla. Tapos babayaran kita, ayaw mo pa. Nananakit daw siya ba nga?
Ngayon po, tapos na po ang ating panayam. Ngayon, good evening guys. Sana ho, napasaya namin kayo at marami kayong natutunan sa mga napag-usapan namin. Bye-bye. Once again, Hindi natututo, bobo. once again, this is DJ Tyler and God bless you all.